Good evening, everyone. Today is my 30th day of improving my communication skills. Finally, pang 30 day na siya, meaning almost a month na ako. Umpisa sang time nga nag-start ako improving my communication skills. Kag sa subong nga day, damo ako maging pinangobra. Labi na gid sa akon nga pending activities, assignment, and task, which is ging obra ko siya subong gintapos ko siya anay before ako nag-video. Kag pagtapos ko sini tani makatulog ako temprano para pagkabugtaw ko karon mga alas 2 or alas 3 is makapaligo, makahimos, kag makareview ako para sa upcoming long quiz namon was kampiyon gid sa akong ginapinangobra kay ging cramming ko a day before the submission ang akon mga naging activities, which is very hassle siya para sa akon. Well, balaan ko naman ko anong magiging consequence ko, but at the end of the day ging obra ko mangyapon kay ging invest ko sa pagtulog. Puro tulog ang akon nga naging weekends, which nagresult sa muni. Ambat lang kumakayanan ko, boss. Hilabi na gid ang pag-review sa long quiz. I honestly don't know kung paano ko na siya malusutan. Hilabi na gid nga daan nag-promise ko nga dapat sa subong week sa subong academic year is taas akong grade or kumbaga pro uno. But then again, I failed myself by not actually doing my activities ahead of time and also reviewing ahead of time. Kag yanda ko lang na siya na-realize. Pero I don't have the time. I don't have the luxury to dwell about that. That's why I'm currently trying my best to finish all the tasks that are still pending. Kag thankfully gamay na lang gid ang mga bagay nga ako need obrahon, kay ang mga major activities and also personal tasks na need ko obrahon is naobra ko na. Today is the happiest day and let's recap about sa mga naging improvements and progress ko throughout sa 1 month nga pag-improve ko sa kunya communication skills. Actually, hindi ni sa scripted. I don't have actually the proper plan kung paano siya umpisahan because namo ako may ginaobra and there's a lot of things in my mind man nga daan, but based on observation or knowing, there's a lot of improvements kaya when it comes sa communication skills. Una is na-apply ko ang akon nga ginahimo subong privately sa ibang nga tawo. Tuod gyud man nila ginahambal nga kung ano imo gina-effortan privately kagwain na siya sa sa imo communication or interaction towards sa iban nga tawo. Kag tuod kinaiya kay isang time or days nga nagumpisa ako improve sa akong communication skills, I feel more comfortable and also I'm able to talk to these strangers and also sa mga people nga hindi ko bala masyado close or nano pada, but I know them. I'm able to talk with them, I'm able to communicate with them, which is nasadyahan gid ko ya. I feel like I'm becoming extrovert because of this, kay kung gisa ako sino-sino na lang gid akong inistorya miski hindi ko sila personally kilala, kay sila man mismo nga daan sa akon ga open up man sila miski hindi man ko nila kilala, kay ko man ga open up man ko sila miski hindi ko man sila kilala. So may mga muna ka scenario. And the thing pag it is, ang nanamian ko sa akong self is mas naging friendlier kag gaunan ako sa mga tawong
kilala ko kaysa to nga daan niya guhulat pa kuya ko nga unahan ako nga sa pakon bala kay abi ko nga daan basi why ko nila nakita or basi bad mood sila mga muna bala nga klase nga assumption wala man sang base or baseless assumption malang. But then subong I'm able to nga mag-initiate sang ilog sang simple greetings or short greetings and also small talk towards sa ila, which is I'm also happy about kay last year sometime before wala ako nag-umpisa himo sini improving my communication skills amo na ang isa sa pinakamabudlay nga bagay nga ako nga hindi ko basta-basta maobra. But then, subong, here I am. I'm able to talk, communicate properly towards the other people without the need to know them personally. Gidya. As long as we can communicate or talk something about tribal things or something like mga chismis or like mga ganaps towards amon life sa organization life samon etc. And the thing pagid is I'm able to find my communication styles or method. Mas naintindihan ko nga I'm able to think more comfortably and accurately if ga istorya ako nga hindi bala dasig-dasig kaysa to nga daan niya do nahalata ko kaysa to nga ginasakuan ko yat do halos na ako nga ginahambal and also amo na guro ang nagiging rason ko naman hindi ako basta-basta makaka-catch up or naintindihan sang iban kay dugas ako permi maghambal. But then subong I'm able to find and get to know about myself kung paano ako magistorya kag mas comfortably ako kung gistorya ako nga daw manilang bala akong tingog nga daw hindi pa akig kag hindi man masyado mainhin just daw kalmado lang bala kag relax and also siya medyo slow hindi man literal nga slow to the point nga daw ilog ka na sa pagong or something like that but something nga daw sa normal speed lang gid bala kay because of that kind of communication style, I'm able to think more and also produce or napapagwa ko akong ginapanamdom more accurately and good. Kumbaga kung anong ginapanamdom ko mas masupos na lang sa akon nga ipagwa siya or yambal which is very helpful man na siya ilabi na gid if maka-encounter ako sa mga on-the-spot questions bala or interviews, I'm able to think more and focus gidya sa kung ano akong ginapanumdum tapos ihambal. And the last one is the filler words. Abi ko sad to, ang mga filler words are the words that start with mga munang words. Abi ko amo lang na siya ang filler words. But then natandaan ko gali or na-realize sa isa ka videos sa Facebook wherein the so and kag ano pag ito kag what is also considered a filler words ilabi na gid kung permi ginahambal. That's why subong